dun sa pagtaya ng mga forecaster kanina. Check. Check. Eastern summer at kaming lamang natin dahil any moment ready ay nagsisimula na dito na pagbibigay ng update ng Pag-asa. Narito po si Ginoong Christopher Perez, weather specialist ng Pag-asa, at kasama rin dun sa magbibigay ng Okay, magandang hapon po sa ating lahat and welcome to the press conference on the update on Typhoon Ruby. Yun po, with us at the panel, of course, is headed by our acting administrator, Dr. Vicente Malano, and Dr. Landrico Dalidan Jr., our acting deputy administrator for operations and services, and the officer in charge of the weather division, Dr. Esperanza Kayanan. Joining us also is, of course, Engineer Maximo Peralta, the OIC of the Hydromet division. Presenting to us the update, of course, will be Mr. Chris Perez, a senior forecaster. And before that, let me ask our acting administrator for his opening statement, sir. Muli po nagpapasalamat po kami sa inyo at hindi nyo kami iniiwanan. At sana po mapaparating itong ating mensahe dun sa dapat makatanggap ng ating mensahe. Salamat po muli at patuloy po natin binabantayan yung takbo ni Typhoon Ruby. Ito po ay malapit na po siyang maglandfall. Inaasahan natin itong gabi ay maglalandfall na to sa Eastern Visayas, particular doon sa Samar. I suggest that we focus on the status of the Typhoon Ruby. Yes. All right. Yes, Chris, please. So magandang hapon po. Nandito po tayo para sa ating press conference regarding the latest update ng severe weather bulletin na ipinalabas po ng Pag-asa ngayong hapon po, December 6, 2014. So ito po yung latest satellite imagery natin. Nasa dagat pa rin po ang bagyong si Ruby, bagamat patuloy itong kumikilos nga papalapit na dito sa Eastern Visayas area. Patuloy na nagbabanta na nga dito sa Northern and Eastern Samar provinces. At ito naman yung radar imagery ng Birak Doppler radar natin. Ang makikita po natin dito sa area na ito, ito yung mata ng bagyong si Ruby. Ang bagyo pong si Ruby ay nasa 400 km radius na ng ating Doppler radar. Kaya mas nagiging accurate po yung pag-estimate natin ng or pag-locate natin ng sentro ng bagyong si Ruby, as well as yung estimate natin ng associated rainfall at saka yung lawak ng cloud bands nito. So yung pinaka-latest image po nito ay umabot na ng hanggang around 3:30 this afternoon prior to the preparation of this presentation. Ano po ba yung pinaka-latest update, no? At 4 p.m. today, ang layo po ng bagyong si Ruby ay nasa around 100 kilometers east ng Dolores, Eastern Samar. Anong lakas ng hangin niya? Umabot po ng hanggang 175 kilometers per hour. Ang pagbugso ng hangin naman ay tinatayan nating umabot na ng 210 kilometers per hour. At ang inaasahan nating pagkilos nito within 24 hours ay westward at 16 kilometers per hour. So sa ngayon po, pinakikita natin dito yung pinakang location nga ng bagyong si, or yung forecast track natin ng bagyong si Ruby. At inaasahan natin na this evening ay posible pong maglandfall ang bagyong si Ruby dito nga sa may bandang vicinity ng Dolores, Eastern Samar. And then possibly by this is Sunday morning, Monday and Tuesday. So by Wednesday po, inaasahan natin tuloy na ngang lalabas ng ating area of responsibility. At ito naman po yung pinakikita natin na movement ng bagyo. Yung mga areas naman na may color ay nagpapakita ng mga lugar na may currently public storm warning signals number 3, 2, and 1 as of 4 p.m. this afternoon. Makikita naman natin yung probability ng posibleng pag-deviate sa center track
nitong bagyong Sirubi. So ano po ba ibig sabihin ng bilog na ito? Sa ating forecast position na 24-hour, maaari pong bahagyang kumilos ng pahilaga or bahagyang kumilos patimog itong center track, yung actual. But basically, it's still acceptable within the probability circle or the uncertainty circle na tinatawag natin. 48 hours naman, and then this would be the 72-hour forecast position. Kung mapapansin po natin, mas lumalaki yung area of uncertainty habang lumalawak or mas nagpro-progress yung forecast period po natin. So, sa mga oras na ito, yung pinakita po natin may mga public storm warning signals. Nakataas pa rin po ang public storm warning signal number 3 sa lalawigan ng Catanduanes. Sa Albay, kasama po ang Burias Island. Sa Sorsogon, Masbate at Ticao Island. Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Bilira naman sa Kabisayaan. Ito pong mga nabagit nating lugar, makakaranas po ng masungit na panahon. Maalon hanggang sa napakaalong karagatan at dahil sa paparating na bagyong Sirubi, ay posible pong mag-generate ng mga storm surge na may taas na posibleng umabot na ba ng hanggang 4.5 meters. Public storm warning signal number 2 naman, nakataas sa Camarines Sur at Romblon, sa lalawigan ng Aklan, Capiz, Northern Cebu, kasama po ang Cebu City, Bantayan Island, Leyte at Southern Leyte. Ganun din po inaasahan nating panahon dito at sea conditions, masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong karagatan, possible storm surge occurrences naman po ay posibleng umabot na hanggang 3 meters. Pero dapat po natin paalala ulit sa ating mga kababayan na maaaring may mga area na mas mababa or mas mataas ang maranasan, depende po sa coastal bathymetry na tinatawag natin. The best estimate po itong in-offer natin para po magamit nating guidance sa preparation and possible preemptive evacuation para maiwasan yung hazard ng storm surge. Sa mga areas, coastal areas under public storm warning signal number 3 and 2. Storm signal number 1 naman, nakataas sa mga lalawigan ng Southern Quezon, Camarines Norte, Batangas, sa Marinduque, sa Occidental at Oriental Mindoro, Antique, Iloilo, sa Guimaras, sa Northern Negros, sa mga natitirang bahagi ng Cebu, sa Bohol, sa Surigao del Norte, kasamang Siargao Island at sa Dinagat Province. Mga nabanggit naman nating lugar under public storm warning signal number 1, makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin, katamtaman po hanggang sa maalong karagatan. Makikita rin natin yung posibleng impact ng wind sa iba't ibang structures and even sa mga commercial establishments. So ito po yung magiging guidance natin kung ano ba yung possible impact at maging gabay natin sa pag-prepare nga dito sa bagyong Sirubi. So ito naman yung mga lalawigan na posibleng maapektuhan sa mga darating na araw regardless of sakop ba ito ng radius ng bagyo, hindi. Kaya makikita natin dito sa mga ilang area sa central zone, maging dito sa ilang area sa may bandang southern part of western and central Visayas, ay pinapayon din po natin na patuloy na mag-monitor sa updates regarding sa bagyong Sirubi. But of course, itong nasa pulang area, ito po yung talagang priority area natin ng preparation. This is 100 km po from the center of from the eye of the typhoon. Normally kasi sa ating pagtaya, nandito po yung pinakamalakas ang mga pag-ulan at pinakamalakas na hangin. Kaya dapat po, yung included po ito sa most of these areas, included sa public storm warning signals number 3 and 2. So yung talagang preparation po ay kailangan. Maging dito rin po sa mga areas under the orange na color at yellow colors. Ano po ba yung inaasahan natin pag-ulan? Posible po itong magdulot ng katamtaman hanggang sa torrential na mga paulan within the 600 kilometer diameter of the typhoon. At gaya po ng pinakita natin kanina, yung sentro po nito, bagamat ay inaasahang tatawid dito nga sa may bandang Visayas area, sakop pa rin po ng 300 or 600 kilometer diameter ng typhoon yung ilang areas na nasa papalabas naman ng weather bulletin at pag-asa, and posible po na habang papalapit ang bagyong Sirubi sa landmass ng ating bansa, madagdagan pa po ang ilang areas under public storm warning signals. Now, yung paulan na po ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa
lalong-lalo na po doon sa mga residente ng mababang lugar at malapit po sa gilid ng bundok. Kaya patuloy pagpapaalala natin yung mga residensya at saka local DRMCs or Disaster Risk Reduction Management offices concerned are advised. Magandang hapon Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito na po ang latest talaga ng ating panahon at ngayon nga po ay talaga po nga nagaganap na ito po nga press conference. Dito po yan mismo sa Pag-asa, sa pangunguna po yan ng Pag-asa para po ihatid sa atin ang pinakahuling detalye tungkol po dito sa binabantayan po nating Bagyong Ruby. Tunghayan po natin ang mga pangyayari ngayon sa press conference. Yun nga, makikita natin, merong posibleng umabot pa na hanggang 4.5 meters ang storm surge na magge-generate sa area na yon. Ilan din pong municipality sa lalawigan ng Biliran, ng Leyte, at dito nga sa may other parts of Samar at sa may Masbate. So initially talaga yung areas na immediately makaka-apekto ng impact ng bagyo ay yung mga unang coastal areas or provinces na tatamaan ng immediate impact ng approaching Typhoon Ruby. At yun lamang po at maraming salamat po. Okay, thank you very much, Chris. Tingnan po muna natin yung update on dam. Engineer Max Peralta, please. Magandang hapon po. Sa ngayon po, tayo po ay nagmumonitor din po ng mga kailugan natin. Yung makita natin dito sa display, nandito po yung Cagayan River Basin, Agno River Basin, Pampanga River Basin, partly binamonitor din po natin yung Pasig Marikina at dito po sa may baba natin, hindi na po nakasama dito ay yung Bicol River Basin. Sa kasalukuyan po ngayon, medyo mababa pa po yung mga kailugan natin dahil wala naman po mga pag-ulan or mahina lang po mga pag-ulan ang ating naranasan ngayon dito. Pero dito po sa isang dam natin binabantayan, lalo na dito sa may San Roque, medyo may kataasan po ang elevation ng tubig ngayon. At maaari po ko, halimbawa, merong malakas na pag-ulan na mararanasan doon sa lugar, maaari pong mapuno siya at maaari po siyang mag-spill ng tubig. Next slide na lang. So, dito po nakikita po natin ang mga current elevation ng ating mga dams. Mula noong alas 3 ng hapon, noong December 6, ngayong araw na ito, makikita po natin ang elevation ng Angat na 207.72. Now, bago po siya mag-release ng tubig, kailangan po paabutin ito ng 212. So, there is a deviation of around 4 meters and 4.28 meters. So, medyo substantial pa po ang tubig na kailangan. Ang ating lang pong tinitingnan ngayon or minomonitor ay ito pong dam ng San Roque. Kung atin pong titingnan dito, meron po siyang 279.23 at sa 280 meter elevation, kailangan pong magbawas na siya ng tubig. So ang deviation po or ang differential lang po niya mula doon sa current elevation at saka dito sa tinatawag nating spilling level is 0.77 meters. So 2 P lang po ang kailangan na taas. Now, ang atin po tinataya na doon naman isa pa. Yung pag-ulan, na ang pag-ulan ng kailangan lang sa San Roque para mapuno po yung elevation niya ay 15 mm lang po. Nga atin pong inasahan na kung dumating po ang bagyo sa may parte ng Mindoro, ang influence po ng bagyo ay halos aabot doon sa may Pangasinan. So sakali kung umabot po doon sa may Pangasinan, maaari po nating makuha itong pag-ulan ito. So during that time, siguro maaari po nating mag-closely coordinated tayo doon sa dam operators, lalo na sa National Power Corporation, kung mag-release ba sila ng tubig. So by that time, atin po i-coordinate sa inyo kung ano po ang ating dapat gawin. Salamat po. Okay, thank you very much, Engineer Maximo Peralta, the OIC Hydromet Division ng Pag-asa for that update. Ayun, siguro hindi ko na isa-isahin po yung mga media friends natin nandito ngayon, but would rather entertain questions right away. Okay, Ms. Jasmine Romero, ABS-CBN. Anong oras po ang expected landfall mamayang gabi?
Sa current speed and movement po dito, inaasahan natin na posibleng ang maglandfall dito sa may Dolores Eastern Samar ang Bagyong si Ruby in between 8 to 10 tonight. Ngayong gabi po, in between 8 to 10 in the evening. Alright. Any more questions? Meron pong katanungan? Yes, Reda Reyes, GMA7. Sir, yung ganun pong since last night, di ba, talagang bumibilis siya, tapos bumabagal ba? Do we expect na ganun magiging continuous po yung ganyang galaw niya? Actually, sa monitoring po natin, nagkakaroon talaga ng variation sa speed niya, no? May mga time na within an hour ay bumibilis ito ng bahagya. May mga time naman na bumabagal po ito ng bahagya. At doon na rin sa pagtaya natin na within a 24-hour period ay inaasahan natin na hindi naman po lalayo. Bagamat may hourly variation sa speed, we're still expecting na yung variation na hindi malaki ang magiging difference sa forecast position natin within 24 hours. Sa ngayon po, actually bahagyang humina pa nga po in terms of maximum wind ang bagyong si Ruby sa mga oras na ito. No? Posible pa rin pong humina dahil nga po sa binanggit natin kanina, yung isang factor, yung pagpasok po ng northeast monsoon. Okay, meron pa pong tanong? Franz Noguera, TV5, sorry. Sir, paisa-isa naman kung ano yung posibleng tamaan talaga yung sentro ng bagyo, saan mga posibleng maglandfall? At ilang beses? Yes, maraming salamat. Ang una po nating tinatayang tumama ay dito po sa may Dolores Eastern Samar. Ito pong alas 8 at ito po ay magtutuloy dito po sa Masbate. So sa Masbate, inaasahan po natin na dadaan po ito ng linggo between 8 to 10 a.m. December 7, sorry. At ito po ay magtatama dito po sa may area po ng Romblon. Sunday between 8 to 10 p.m. At ito po ay magtutuloy dito po sa Oriental Mindoro, Lunes, about 5 to 7 a.m. That is December 8 po. Okay, thank you. Follow-up question from Jasmine. Go ahead, please. And then a question from Eden Suarez of Net25. Okay, sir. Follow-up lamang po, no? Kasi kanina napag-usapan kung hihina ito dahil sa influensya ng amihan, pero lalo pa bang hihina ito pagka tumama na sa lupa? Sa ngayon po, nakikita natin posibleng ma-maintain lang yung lakas nito kung bago ito tumama. Kung bago pa po ito tumama, hina, pero during the course of its movement ay posible na lang ma-maintain dahil kung mapapansin natin, ito pong Kabisayan at itong southern part ng Luzon ay separated by bodies of water. So, isa po yan sa mga pinagkukuha ng enerhiya ng mga bagyo. Unlike nga, pag tumawi siya sa talagang malawak na landmass, then mas malaki ang probability. But at the moment, we're looking at the possibility na ma-maintain ang strength throughout its course in the coming days. Okay, now question from Eden Suarez of Net25. Sir, dun po sa biglang pag-aga ng kanyang landfall, wala naman po ba masyadong maapektuhan dun sa mga areas na nag-expect ng mamayang madaling araw sana dun sa kanilang preparations? Lalo na po dun sa mga residenteng ang alam nila bukas pang landfall. Siguro naman nakahanda na yung ating mga kababayan dun sa lugar na yun. In fact, nandoon sa lugar ngayon si Sec Marojas. We are closely coordinating with SECMA Rojas and DRRMC with USEC PAMA. Dahil nga, eto kahapon pa, nung kailan pa, nag-umpisa na tayong magbantay. Tuloy-tuloy yung pagbabantay natin. So, yung hindi naman siguro maapektuhan yung pagbabantay natin dahil nakatutok po tayo ngayon doon sa pagbabantay nitong bagyong si Ruby. Isang beses lang po ba siya magla-landfall? Wala nang iba? Kahit na duman siya dun sa 48 hours and 72 hours? Yung kung sinabi kanina ni kasamang June, mayroon tayong 5, at least 5, na magla-landfall. Hindi natin, ito yung lugar na sinasabi nga, yung sa unang-una, magla-landfall siya sa Dolores, that is in Eastern Samar. Sumunod po doon sa Masbate. Kung makikita po natin yung
Masbate area, yung bandang dulo nung sa north, doon sa bandang dadaan, pero hindi natin sinasabi na hindi maapektuhan yung buong Masbate dahil sa laki sa lawak nung radius, so lawak nung bagyo na sinasabi nga natin maabot ng 600 kilometers yung diametro. So lahat po yan na dadaanan 300 to the north and 300 to the south ay makakaranas po ng masungit at malalakas na hangin towards papunta doon sa Mindoro. Okay, thank you. Question from Manny Vargas of DCWBs now. Ay, kay Sir Max po. Sir, nabanggit yung San Roque Dam sa Pangasinan na kailangan na makikipag-ugnayan kayo kung kailangan pong magpakawala ng tubig. Paano naman po yung coordination with local governments ng Camanava, Quezon City, and eastern cities po sa Metro Manila? Dahil po dun sa La Mesa Dam na alam po natin ay free-flowing ang tubig at mas malapit sa gitna po ng mas malapit po yung proximity sa Bagyo kumpara sa Pangasinan. Yeah, ang Lamesa Dam ngayon ay kailangan lang po bago umangat doon sa elevation na 80.15. Ang current elevation niya is 78.13. So kailangan pa natin ng 1.42 meters para mapuno yung elevation ng Lamesa. Ibig sabihin, kailangan natin ng isang taas ng tao bago mapuno. So medyo substantial pa po ang ulan na kailangan doon bago magkaroon or mag-overflow ang Lamesa. Pero sir, meron na po kayong close coordination with the local governments through NDRRMC para po doon sa kung kakailanganin. Alam natin meron silang mga ginagawa ng hakbang, pero kung kakailanganin pa, bati po doon sa information niyo kung gaano karami yung tubig na darating po sa area ng Metro Manila at saka eastern provinces. Yeah, eastern part. Sa ngayon kasi, meron tayong ginagawang project dyan sa Lamesa at hindi pa naman natin ituloy yung project, but meron tayong mga coordination dyan sa mga local government units. But as sinasabi ko, hindi kagaya sa Pangasinan area na meron talaga tayong monitoring mga facilities doon. Hindi kagaya sa Tulyahan na wala tayong monitoring. But eventually, by 2015, maglalagay po tayo ng mga instrumento na gagamitin para po ma-monitor natin yung Tulyahan River at pati yung Lamesa Dam. Naitanong na rin yung kung may coordination tayo with the local government units. Kahapon po nagkaroon ng meeting with MMDA, including dun sa mga local government units. Alright, thank you. Meron pa pong questions, clarifications? Micaela Papa po sa GMA News. Hindi pa ito yung question, pero clarify ko lang yung areas na paglalandfallan, nabanggit nyo kanina, ang nabanggit ni Sir kanina is 4, yung Dolores, Eastern Samar, Masbate, Romblon, at Oriental Mindoro. Tapos nabanggit kanina, naging 5. Clarify ko lang po yun. Unang-una yung Samar, ha? Pangalawa yung Masbate. Sumunod yung Sibuyan. Tapos meron pang isang, yung Romblon mismo island, tsaka yung Tablas. Anim na lugar, kasama na yung Oriental Mindoro. Tatlong isla doon sa Romblon. Unang-una yung Sibuyan, pangalawa yung Romblon, pangatlo yung Tablas. Okay, so yung tatlong yun medyo dikit-dikit around 8 to 10 p.m. tomorrow ng Sunday. Ito po yung ating inaasahang oras na kung saan maglalandfall, ha? Yung doon sa Eastern Samar ay 8 to 10 p.m. Itong gabi na daw. Sa Masbate is 8 to 10 a.m. naman bukas. Yung po namang sa Sibuyan is 2 to 4 p.m. Bukas din po yan. Yung sa Romblon is 5 to 7 p.m. Yung sa Tablas naman ay 8 to 10. At sa Oriental Mindoro is 5 to 7 a.m. ng Monday. Sir, tanong ko lang din po, yung sabi maapektuhan ng Manila around the Oriental Mindoro, pag nasa Oriental Mindoro na banda yung bagyo, yung mata ng bagyo, gaano po kalakas yung inaasahan nating effect sa Manila around that time? Ang inaasahan po natin ay aabot po tayo sa signal number 2 for Metro Manila. So around, ganun din, anong oras kaya natin naasahan yung effect? Sa Lunes ng 2 a.m., that is about 100 to 120 kilometers.
pa mag-Lunes, may signal na tayo sa Manila. Kasi ang signal number 2 is about 24 hours before na darating, yun ba? Okay. So, yes, Tuesday Neo, DCWB. Mayroon na tayong protocol kung anong level yung walang pasok. So automatic yung kung ano yung level na walang pasok. Okay, thank you. Meron pa po tanong. Okay, so kung wala na po, I would like to thank everyone. Of course, our Mindanao Pag-asa Regional Services Division and Albay in Legazpi for joining us for the videocon. Any last statement, sir? Sabi nga natin, ito po ay 175 kilometers per hour. Malakas pa rin po ito kahit na sinabi po natin bahagyang humina. At inaasahan po natin sa pamumuno po ng ating administrator, kami rin po ay nagsasabi sa inyo na mag-ingat po tayo sa buong gabi po nito sa may Bicol area at sa may bandang Samar. At hourly po ay nagbibigay pa rin po kami ng update tungkol po dito sa pagtama po ng ating Typhoon Ruby with the help of Weather Division, yung ating OIC, si Ma'am SP. So, thank you very much po at with this press con, sana po ay maghanda po tayo. Sa tulong po ninyo ay naniniwala po kami na maipapahatid po itong aming pong informasyon sa ating po community para po sa zero casualty po natin. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Dr. Lanico Dalidoy Jr., of course, for our head of the panel, Dr. Vicente Malano. Joining him, of course, is Dr. Esperanza Kayanan and Engineer Maximo Peralta and Chris Perez. So, sa inyong lahat po, maraming salamat. Ay nga po, natunghan po natin ang katatapos lamang na press conference na po dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Nagsipagdalo po dito si Mr. Chris Perez, na Weather Specialist ng Pag-asa. Ganon din po si Dr. Vicente Malano, ang Acting Administrator ng Pag-asa. Dumalo rin po dito si Dr. Flaviana Hilario, ang Acting Deputy Director for R&D ng Pag-asa DOST. At ganon din po ni Dr. Landrico Dalida Jr., ang OIC ng Office of the Deputy Administration for Operations and Services dito po yan sa Pag-asa. At ganoon din po ni Mr. Maximo Peralta, ang OIC ng Hydromet Division, dito rin po yan sa Pag-asa. At mamaya po mga kababayan, magkaroon lang po tayo ng kaunting recap tungkol po dito sa mga detalyeng na ibahagi po sa atin mula po dito sa press conference. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Nabanggit po sa press conference, ito po nga pinakahuling detalye tungkol po dito kay Bagyo Ruby. At ito nga po huli po itong namataan na alas 4 ng hapon ngayong araw sa layong 100 kilometers. Yan po ay silangan ng Dolores, Eastern Samar. Ibig sabihin po nito ay medyo malapit na yan dito sa ating kalupaan. At yan nga po ay meron pong taglay na lakas ng hangin nga abot ng 175 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 210 kilometers per hour. Patuloy po ang pagkilos ito, yan po ay pakanluran sa bilis na 16 kilometers per hour. So, ang nagkaroon po ng pagbabago kay Bagyong Ruby, hindi lamang po yung kanyang lokasyon, ganun din yung kanyang lakas, at pati na rin po ang kanyang bilis. So, ito po ay 16 kilometers per hour na ang kanyang speed, at yan nga po inaasahan po natin na kung magpatuloy, ay maaari po itong maglandfall mamayang gabi sa pagitan po ito ng 8 to 10 p.m. Diyan po yan sa may Dolores, Eastern Samar. Inaasahan po natin kapag po may landfall, meron po ito kasamang malalakas na hangin, ganun din po ang mga pag-ulan, at syempre inaasahan din po natin
natin na posible ang storm surge o yung pagtaas po ng alon na maaari pong umabot ng hanggang 4.5 meters. Sa ngayon po yung mga areas na nasa ilalim po ng public storm warning signals natin, unahin natin, ito nga nasa ilalim ng storm warning signal number 3. Kabilang po dito ang Catanduanes, Albay, Burias Island, Sorsogon, Masbate at ganoon din ang Ticao Island. Sa Visayas naman po kasama po dito ang Northern Samar, Eastern Samar, ganoon din po ang Samar at pati na rin ang Biliran. Sa mga areas sa ito po, inaasahan po natin ang lakas ng hangin na abot ng 101 to 185 kilometers per hour within at least 18 hours. Samantala, dito naman po sa signal number 2, kasama naman po dito ang Camarines Sur, pati na rin po itong bahagi po ng Romblon. Dito naman po sa Visayas, kasama po dyan ang Aklan, Capiz, Northern Cebu, pati na rin po ang Cebu City, Bantayan Island, pati na rin po ang Leyte at ganun din ang Southern Leyte. Para po sa mga areas na ito, inaasahan naman po natin ang lakas ng hangin abot ng 61 to 100 kilometers per hour. Sa loob po ito ng hindi bababa sa 24 oras. At ngayon po ito po ng storm warning signal number 1 naman, kasama po dito ang Southern Quezon, Camarines Norte, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Sa Visayas, kasama po dito ang Antique, Iloilo, Guimaras, Northern Negros, natitirang bahagi po ng Cebu at ganun din ang bahagi po ng Bohol. Para naman po sa Mindanao area, kasama na rin po dito ang Surigao del Norte, Siargao Island at pati na rin po ang Dinagat Province. Inaasahan naman po natin dito ang lakas ng hangin na abot ng 30 to 60 kilometers per hour. Sa loob po ito ng hindi bababa sa 36 hours. At nabanggit din po sa press conference, ito po nga estimated landfall, yung po mga tatahakin o yung mga tatamaan ng bagyong Ruby na ating pong binabantayan. So una po dito, yan po ay dadaan dito sa may Dolores, Eastern Samar, ngayong gabi nga po yan, tulad pong nabanggit ko kanina, between 8 to 10 p.m. po yan mamaya. Samantala, bukas naman po, yan po ay tatawid naman po dito sa bahagi po ng Masbate, yan po ay 8 to 10 naman po ng umaga bukas. At dito naman po, yan po ay after nito sa Masbate, dadaan po yan sa mga isla po ng Romblon, kabilang po dito ang Cebu, yan po ay between 2 to 4 ng hapon bukas. Dito naman po sa Romblon, yan po ay alas 5 hanggang alas 7 ng gabi bukas din po yan. At susunod naman po dito sa may Tablas Island, yan po ay sa pagitan naman po ng 5 to 7 ng umaga sa darating po na Lunes. So pagkalagpas po niyan dito sa may Oriental Mindoro, yan po ay lalagpas dito sa ating landmass at tutungo na po sa ating West Philippine Sea. At ito naman po para po sa ating dam update, medyo mababa pa po ang level ng mga ilog. Ibig sabihin po nito ay wala pa po masyadong mga pag-ulan na nararanasan. Gayunpaman dito po sa may San Roque Dam ay nakitaan na rin po ng posibilidad na ito po ay umapaw, dahil po sa ngayon ang current level po nito ay medyo may kataasan na. So ibig sabihin po nito, kapag nagkaroon po ng mga malalakas sa pag-ulan, once na itong si Bagyong Ruby ay lumapit sa may bahagi po ng Mindoro, maaari po yung umapaw. Kaya naman po ngayon ay nakikipag-ugnayan na po ang Pag-asa dito po sa lokal na gobyerno para po ma-coordinate na yung mga dapat po nating gawin na paghahanda para po dito. At dito naman po sa La Mesa Dam, para po dito sa atin sa mga taga Metro Manila, wala pa naman po tayong dapat ipag-alala, dahil sa ngayon po ay ligtas pa naman itong water level dito po yan sa La Mesa Dam. At para naman po dito rin sa atin sa mga kababayan natin dito sa may Metro Manila at sa Central Luzon, inaasahan po natin yung epekto ng Bagyong Ruby sa darating po na Lunes, posible po nating maranasan ang mga pag-ulan dahil nga po malawak ang diametro nito nga si Bagyong Ruby. Kaya inaasahan din po natin na tayo po ay makakaranas at tayo po ay maisa sa ilalim rin sa storm warning signal number 2. So yan po, patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga araw. Kaya tutok lamang po kayo dito sa Panahon TV. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update mamaya po yan sa Panahon TV Express. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo.